Napakarami po ng ating pangangailangan mula sa edukasyon, infrastruktura, pangkalusugan, pangangailangan ng militar at kapulisan at marami pang iba. Hindi kakasya ang pondo para mapunan ang lahat ng ito. Ito ang magiging solusyon. Mga public-private partnerships. Kahit wala pa pong pirmahang nangyayari dito, masasabi kong maganda ang magiging bunga ng maraming usapin. Yan ang mga katagang sinambit ni Pangulong Aquino sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address noong taong 2010, kaugnay ng Public-Private Partnership o PPP program na kanyang inihain. Sa katunayan, dagdag pa ng Pangulo, may nagpakita na raw ng interes upang maging kapareha ng pamahalaan sa mga proyektong kinakailangang maisakatuparan. Hindi pa man siya nag-iinit sa kanyang upuan. Nagdaan ang mga taon, makailang beses tayong nakarinig ng balita tungkol sa nasimulang gawain bunga ng nabanggit na adhikain. Sa natitirang 2 taon ng panunungkulan ni Aquino, ano na ba ang estado ng mga nasimulang proyekto? Ilan ba ang nadagdag sa orihinal na plano? At ilan naman ang nananatiling salita pa rin? At ano ang mga dahilan kung bakit ang mga ito ay nabinbin? Public-Private Partnership Program ang isa sa mga itinanim na binhi ni Pangulong Aquino sa pag-uumpisa ng kanyang termino para sa ikauunlad daw ng ating bayan. Pagkalipas ng 4 na taon, lumaki na ba ang binhing ito at kasalukuyang namumunga? O hindi man lamang nito nakuhang umusbong at magsanga? Ano nga ba ang estado ng mga proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng pamahalaan? At upang maumpisa na po ang ating tahalakayan, ipapakilala ni Tito Joe ang ating bisita ngayong gabi. Of course, George, earlier, si Bayan Muna Congressman, former Bayan Muna Congressman Teddy Casino confirmed that he will be with us this evening, but unfortunately, dahil he is down with flu, he cannot make it. But we have with us this evening a holder of a Master of Science in Finance degree from the University of the Philippines. She underwent an executive program course from the Harvard Business School, dating Vice President of the Planters Development Bank, dating Director of Standard Bank, the Executive Director of the Public-Private Partnership or PPP Center. Wala ba kundi si Madam Cosette Canilao. Good evening, ma'am. Good evening. And Good evening. welcome to Political Watch. Thank you for having me here. Ma'am, ako na muna yung magtatanong po. Yung po ating kasing publiko, masyado po kasing, alam niyo na, pagka yung mga malakihang kontratan at lalo pat naririnig yung PPP, ang natatandaan po kasi nila ay yung pong BOT before. Yes. More or less, ano po yung konsepto ng PPP natin ngayon under the present Pinoy administration? Yung public-private partnership program natin, Yes, ang anchor law natin dyan is still the Build, Operate, Transfer Law or the BOT law. So, pero pinalapad din siya ngayon yung mandato ng PPP Center to also include yung mga joint ventures. Joint ventures yes, po. with the And private sector. Yung pong PPP Center po natin ngayon, I understand, dati-rati po siya ay nasa DTI, pero ito po ngayon ay isa-ilalim na po sa ilalim po ng NEDA. Oo, by virtue of Executive Order 8, dilipat nga ho yung pinalitan ng Yes, pangalan from BOT Center to PPP Center at saka nilipat ho siya sa ilalim ng isang ahensya ng NEDA. Yes, Tell us about your work as Executive Director of the PPP Center. Ano ba ang primary responsibilities and duties of the center? Yeah, the center, we're the central monitoring agency for PPPs. Yes, ma'am. So ang kasama sa trabaho namin, tinutulungan namin ng mga implementing agencies in developing their PPP projects. Kasama rin doon yung improving the capabilities of the agencies and other agencies involved in delivering PPP projects. At saka gumagawa rin kami ng policy framework and then marketing for our PPP 2010 pa, or practically right after the Pinoy administration assumed office nang sinimulan ito. Correct me if I'm wrong, no? That's right. And to date, can you tell us ilan na ba? Ilan na ba ang mga na-award na projects? Ilan na ba ang natapos? Ilan na ba ang ongoing? At ilan ba ang mga susunod pa? As of now, 7 na yung na-award at na-signan. And out of that 7, mga 5 siguro, mga 4 or 5
nag-uumpisa na yung constructions. Yung iba naman patapos na, like the schools. Ngayon, merong dalawang project na yung LRT Line 1 extension at saka yung Cavite Laguna Expressway, nakakasubmit lang ng financial bids. So, baka in the next few weeks, ma-i-award na rin yun. Ma'am, There are some of these projects na nagkaroon ng kaso being challenged before the courts, like for example yung sa Mactan International Airport. May kaso yata ito before the Supreme Court. Yes. And therefore madidelay ito. Hindi siya. Is it still ongoing It's despite still that ongoing case? despite that. Kasi under nga doon sa RA 8975, Yes, ma'am. all infrastructure projects, only the Supreme Court can issue an issue TRO. TRO, Yes. And kampante naman kami doon sa ginawa naming proseso for Mactan na it's in accordance with the BOT law, the implementing rules and regulations, at saka yung mga rules na ginawa ng Bids and Awards Committee ng DOTC. Who handles, ma'am? Pag bidding, pag magkakaroon na ng bidding and all that, pre-qualification and bidding, who handles it? Is it, may pakialam ba ang PPP ba, or the department concerned? Like the OTC, for example, in the case of airports, and kung ito po ay expressway, then DPWH. Yung mga proyekto, nanggagaling yan sa mga implementing agencies. At saka sila rin yung being the implementing agency, sila yung the counterparty to the contract with the private Yes, ma'am. sector. So sila yon. Ang role ng PPP Center is just tinutulungan lang namin sila in procuring a transaction advisor consultant to prepare the projects. We also sit as a non-voting member of the Bids and Awards Committee to make sure that everything's followed. And then, tinutulungan din namin yung mga ahensya in the project management and also in the bid process Sino management. ang nagde-determine whether a particular project should be under a PPP program? Is it the line agency or in coordination with the NEDA or the PPP Center? Yeah, the line agencies in coordination with the PPP Center. Okay. Meron na ho kaming tinatawag na project selection, Yes, identification and prioritization ng projects. Tapos pagka sinasubmit nila yan sa amin, ang PPP Center na rin kasi yung secretariat to Yes, the Investment Coordination Committee or ICC Cabinet Committee for PPP projects. So pag submit nila sa amin, tinitignan na may tinatawag kaming analysis na value for money analysis na talaga bang mas worth na gawin to through PPP rather than ODA or gobyerno ang gagastos. You So meron do- ganong klaseng assessment. You do this through solicited proposals. Karamihan ho ngayon is Solicited lahat. proposals. Meaning to say, the department or agency concerned solicits the Yes, proposal. yes. May agreed upon ng mga projects. Yes, Then nagsusulit kayo ng proposal. Have you also accepted unsolicited proposals? Dahil there has been a lot of unsolicited proposals like yung airport. Yung airport na ipapalit sa NAIA. Actually, with respect to the airport, I think napanood ko sa TV si Mr. Ramon Ang, Yes, and ma'am. he clarified na wala siyang unsolicited proposal na sinabmit sa gobyerno. Ngayon, although the law allows yung unsolicited proposals, ang preference ng gobyerno nito is solicited lahat. Government ang magko-conceptualize ng project, kami yung magde-develop nito, kami yung gagawa ng FS, at saka ipapabid namin. So yan ngayon ang trust ng government. Kasi under yung unsolicited proposals na mechanism natin, medyo maikli yung time para i-Swiss challenge siya, 60 days lang. So, isa yun sa mga ginagawa namin proyekto ngayon na i-amend yung BOT law at Yes, saka ma'am. ayusin yung mechanism for unsolicited proposals. Nagsabi po kayo ng proposed amendment. More or less, ano po, baka mabibigyan nyo kami ng overview man lang. Ano po kaya yung mga magagandang proposed amendment po ng PPP law natin? Siguro yung doon is yung institutionalization of the reforms that we've started. Like for example, ngayon meron kaming hawak na Project Development and Monitoring Fund, no, na ginagamit namin yun para mag-transact na kumuha ng transaction advisors and consultants for the implementing agencies. So medyo mas mabilis yun, at saka merong talagang na-sift natin na talagang maganda yung mga consultants at saka transaction advisors na kukuha natin. So kasama yun sa BOT law amendment. Ang isa pa hong sinasama namin doon is yung
para magkakaroon tayo ng projects of national significance. Yes, Kasi ang nagiging issue ngayon for not only for infrastructure projects, no, but also for power plant projects, yung away between the local government and the national with respect to taxes, real Yes, property taxes. So isa yan sa ina-address natin na for projects of national significance, like for example yung LRT Line 1, it will traverse several local government units na hindi sila itatax ng RPT. Ayun. Ma'am Cosette, flagship program ito Apo. ni Pangulong Pinoy, the PPP program. Yes, yes, 2010 pa sinimulan, 2014 na ngayon, mga 5-7 na projects pa lang ang na-award. Why is it, and we know for a fact that marami pa mga projects ang gusto nating magawa, ano? Why is it taking it so long? Bakit ang daming parang marami bang dinadaanan ng mga proseso? Yeah, unang-una kasi, talaga yung infrastructure development, matagal talaga yan na proseso. Ngayon itong PPP program natin, although we had the BOT Center at saka yung BOT, inano nga ito ni former President Fidel Ramos, Yes, ma'am. hindi talaga siya nagkaroon ng magandang mechanism para gamitin to. So even during the time of former President Ramos, kaya marami siyang infrastructure projects na nagawa, it's because not of the BOT law, but because of the emergency powers, yeah. Pero pag kinumpare But that namin was largely only for energy. energy and generation. water. Yung water. Pero pag tinignan mo yung lahat na through BOT law na solicited, itong administration na ito ang pinakamarami. 7 thus far. Ang sumusunod yata 3 during the time of President Erap yata. And then 2 kay President Ramos at saka isa yata from President Arroyo. Is there still a lot of bureaucratic red tape here? That is why yung umpisa namin, nakita namin na gano'n, masyado mabagal dahil ang daming matagal nga mag-hire ng consultant, transaction advisors, ang tagal nung proseso sa pagre-review. So, at saka yung mga ahensya na involved, wala pang masyadong alam on the processes at saka how to do projects na through PPP. At saka yung sistema of interacting with the private sector, hindi rin na-set up. Yun ang inayos namin. At saka pati yung sa approval process, yung ginawa yung PPP Center na secretariat to the ICEC Cabinet Committee for PPP project, medyo na-focus ngayon ng tao, ang technical working group sa pag-assess ang mga PPP projects. Bumibilis na siya. Masasabi natin, ma'am, na because of especially the center, the PPP Center, maliban sa mga talaga naman mga mamahalin, mga malalaking mga big ticket items itong mga projects nito, but masasabi natin that because of the PPP Center and because of this law, yung graft and corruption ay greatly reduced, at least yung incidents. At the same time, baka naman kaya nagiging mabagal dahil nga yung mga agencies na supposedly sila nga itong dapat na partner ninyo, medyo merong konti din na pagbagal sa kanila because alam niyo naman, nakasanayan nga kasi yung transactions medyo may mga dadaanan ng mga proseso. Yung talaga kasi yung public-private partnership anchored yun on a transparent bidding at saka level playing field. So masasabi talaga natin na nawalan ng activities yung mga rent seekers dati, di ba? So it's really a level playing field for all at saka medyo napatunayan kasi kung hindi mo mapuprove na talagang above board yung lahat na to, walang magbibid sa'yo. Yeah. At saka ito napatunayan natin na talagang wala tayong yung bidding natin, walang sinasanto malaki o maliit man na kumpanya, basta pumasa ka pinalo mo yung mga rules, pumasa ka doon sa mga evaluation and you pay and yung bidder na yun ang pinakamataas na bayad sa gobyerno, pinakamurang singil sa gobyerno, talagang mananalo ka regardless kung malaki kang kumpanya o maliit kang kumpanya. Ma'am Cosette, of course, we want that. Ganun, yun ang gusto natin palagi mangyayari. Sinusunod lahat ng mga rules, etc. Pero why is it that cases are being filed? Cases may soon be filed. Like for example, to be specific about it, yung Mactan Airport. So may kaso before the Supreme Court. SM recently filed a case in Pasay City. Yung tungkol naman dito sa Common Station. And in all probability, ang San Miguel through Optimal something na subsidiary nila may also file a case over yung Calax na road project. Bakit may mga ganyan pa kung talagang ika nga fair and ika nga na isiayos na ang proseso, etc. But
Si Ma'am Cosette will answer that after we pause for a short break.